through a joint resolution, ay para bang sa emergency powers naghihintay ka pa ng sobrang magipit yung mamamayan bago ka umaksyon? O kaya naghihintay ka pa ng masabi mong krisis bago kumilos? Samantalang ngayon pa lang sinasabi na sa atin ng taong bayan na danas na nila yung paghihirap. Sa nasabing pagdinig sa suspensyon ng fuel excise tax, kabilang sa mga panukala ang House Bill 8292 na inihain ni Speaker Bogie D. III at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na naglalayong pahintulutan ang Pangulo na bawasan o ipatigil muna ang buwis sa petrolyo kapag may krisis sa ekonomiya o bigla ang pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa mga mambabatas, layunin ng panukala na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produkto sa mga sektor na direktang naapektuhan, tulad ng mga magsasaka, mangingisda, public transport operators, maliit na negosyo at mga pamilyang may mababang kita. I said if we pass the empowering the president and he suspends excise tax, and yet it does not inure to the benefit of the regular consumer, na hindi niya mararamdaman yung epekto, baliwala. Itong pinaghihirapan ng ating gobyerno na sakripisyo tayo sa revenue, pero ang thinking natin is, imbis sa kolektahin natin yung buwis, parang ibinabalik natin sa taong bayan na yun para makatulong sa kanya sa napaka-extraordinaryong panahon na ito. Samantala, sinabi ng Malacanang na handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang panukala upang mapabilis ang pagtalakay at pagpasa nito sa Kongreso. Kung maaprubahan, maaaring pansamantalang suspindihin o bawasan ng Pangulo ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung aabot sa $80 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil sa loob ng 3 buwan. O kung may pambansang krisis na magdudulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Actually, ang pinakamagandang nagpupulis na tiyakin na bumababa yung presyo is the fact that it's a deregulated market. Market competition, market forces brings the price down. Alam ng Petron yan. Pinag-aaralan din ng Kamara ang iba pang panukala na tuluyang magbabawas o mag-aalis ng excise tax sa fuel upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Patuloy namang dinidinig ng mga mambabatas ang iba't ibang panukala kaugnay sa pagbabawas ng buwis sa langis, habang sinusuri ang mga posibleng hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.